Ay, magandang gabi ho mga friend. Ha? Gulo-gulo, grabe na talaga Pilipinas, ano mga boss? Pakinggan natin si Egay Irise. Ha? Hanggat hindi naaawa ang mga botante sa bayan, hindi magbabago ang sistema ng bansa. Kung matino lang sana ang pumalit kay Pinoy, ang ganda sana ng bansa. Pakinggan si Egay. Ay sa utang, halos 17 trilyon na ang national debt as of April 2025. Noong panahon ni FBR, iniwan niya kay GMA ang 2.7 trilyon na utang. Si GMA, 5.1 trilyon ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy, 5.9 trilyon ang iniwan niya kay Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang, 12.79 trilyon ang iniwan kay Pangulong Duterte. Diba? Tuloy. BBM. At ngayon, sa 3 taon pa lang ni Presidente Bongbong, 16.79 trilyon na ang ating utang. Malamang, higitan pa ang utang na iniwan ng nakaraang administrasyon. Ang masakit, karamihan ng utang ay Pag hindi talaga nabawi ni PBBM, yung mga ninakaw, itong mga putangin ng mga magnanakaw na to sa gobyerno, talagang baka mahigitan pa yung naiwan nitong si Digong. Pero gumagawa naman na ng remedyo si PBBM, ba? Marami ng binabawi. At saka yun nga, dapat yung mga salin na dinideklarang paltos, dapat yan ang pagtutukan nitong mga itong gobyerno na to, na lahat ng sobra doon sa dineklara salin, itong mga putang ng politiko na to, kumpiskahin ng gobyerno. Niloloko ang gobyerno eh. Lalo na to si Digong at saka to si Sara, ang dineklarang salin nila, puta na. Baka sa katulong nila yun eh. Yung salin nila na yun eh. Tuloy. sa korupsyon lang ang kinapupuntahan. From fiscal discipline under President Aquino that resulted in the first ever investment grade ratings from Fitch, Standards and Poor, and Moody's Investment that Duterte and Marcos administration turned it into a fiscal disaster. The foreign investment inflows that reached $7.08 billion during the Aquino administration were wiped out by the 2 succeeding administrations as of 2020. Halos umiyak ho si Irise rito Si Egay nga to yun. Si Egay Irise. By the net outflow in foreign investment total $7 billion. Umalis na po ang mga foreign investment. Ang palitan ng piso sa dolyar halos umabot na ng 60 piso. Bagsak din po ang index level ng stock market to an all-time low. Ngayon po, 5,500 base point. Pati ang mga inaasahang interest na ipon ng mga senior citizen, binuwisan ng 20%. Nangangamba ang mga bankero na magpapalipat-lipat na lang ng depository banks ang mga senior citizens na umaasa sa interest ng kanilang savings para mabuhay. Pati ang dollar deposit from 15 naging 20%, maaaring ilabas na ng bansa mga depositors ang kanilang dolyar. Rather than rational public policy, the government opted for propaganda, lowering material prices in government construction and scrapping flood control projects. Bagsak ang construction industry, bagsak ang government spending, bagsak ang negosyo, maraming mawawalan ng trabaho. Just last week, the PSA announced that the GDP slowed down to 4%, way below the target of 5.2%. Ang Aquino administration naresolba ang 66,000 classrooms backlogs sa pamamagitan ng Nung Aquino administration daw, naresolba yung 66,000 classroom backlog. tatayo ng 180,000 classrooms. Sa ilalim ng Duterte,
At nung sumunod na Marcos administration, bumalik tayo. 165,000 classrooms na naman ang kakulangan. Inubos ang salapi ng bayan, napunta sa flood control, rock netting, ayuda, at iba pa. We are indeed in crisis. Just recently, a published report stated that it would take us 70 years to surpass the economy of Singapore and 2 years to surpass and be at par with Vietnam, provided that they would stand still. Kung hindi sila kikilos, 2 taon pa natin aabutan ang Vietnam. Habang nangyayari ito, lalong lumalalim ang pagkakawatak-watak ng ating mga pinuno. Naglalagablab ang apoy ng hidwa. Totoo po yung sinasabi ni Congressman Erice. Ang pampolitika. President BBM and BB Sara ran under the platform of unity. Pagkakaisa raw ang susi sa pagbangon at pagunlad. Pero ngayon, ang kanilang mga kampo na iba ang aso at pusa. Turuan, sumbatan, murahan, bangag, kurap, mas kurap ka. Sa harap ng sambayanan, nag-aaway, nagpapatutsadahan. Where are the statesmen of this nation? Anong halimbawa ito sa mga kabataan? What are you fighting for? Public welfare or the supremacy of your political dynasties? Nag-aapoy na rin ang galit ng bayan laban sa korupsyon. Kasinungalingan at kabulukan ng sistema. Ngunit maging ang bayan ay hindi nagkakaisa. Maging sila ay hati-hati rin. Ang mga DDS daw ay kulto. Dilawan at Pinglawan daw ay nagsasanto-santuhan, korap din naman. Mga alta di sosyal. Sinusunog tayo ng sarili nating paghusga sa kapwa. Wala na ba talaga tayong maaaring pagkaisahan? Former Congressman Saldico, a very close friend and ally and alter ego of former Speaker Martin Romualdez during the 19th Congress. Saldico is also the main author of the 2023, 2024, and the 2025 General Appropriations Act. He accused the President and former Speaker Romualdez of having directed him to make 100 billion insertions in the 2025 CAA and having benefited from it. We cannot simply dismiss this, but there are some questions. Like, for example, he did not include the participation of his co-authors, Senator Chis Escudero and Senate Finance Chief Grace Poe. Kalokohan naman na nakapag-insert ng 100 billion na hindi nila alam, subalit pinirmahan nila ito. Marami pang katanungan sa mga piecemeal na paglalantad na ito. But we cannot ignore his revelations. What complicates the revelation of Kong Saldico ay kasabay ng malalaking rally ngayon sa EDSA at sa Luneta. Ano po ba ang tunay na motibo? Paglalahat ng katotohanan o pagpapabagsak ng gobyerno ni Pangulong BBM? Truth must come out. But the Pagpapabagsak ng gobyerno ni PBBM, yun lang naman eh. Yun ang pila main purpose niyan. Oo. Should not be extra constitutional manipulation to remove a sitting president and go beyond constitutional limitations. Saldico, you are a direct participant in these budget manipulations. In fact, I find it hard to believe that you have not benefited from it. Panahon pa ni Pangulong GMA, sikat ka na sa government contracts. Puta, malaki na pala tinipak dito sa Saldico na to. Panahon pa ni GMA. Huh? Teka, mukhang hindi siya nakaporma kay Pinoy. Kung ganon. Ha? Naglelo siya kay Pinoy. Ganon ba yon? Kasi hindi naman lumobo ng ganito kalaki. Pero nung kay Duterte na, ayun na. Tsaka ito kay Bongbong. But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people.
Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Noong 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. Doon ko, yun ang sinasabi, mga boss eh. Ha? Si President, si Bongbong, hindi ho siya, hindi naman ho tago eh, na si PBBM, hindi ho nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Di ba? Hindi ho yan tago. Yung kabinete niya nga ho eh. Hindi, siyempre, parang mga advisor niya yan eh. Yung mga abogado kukuha niya na yan, kagaya nila Bersamin. At kung sino-sino pa dyan sa kanyang kabinete, na mga matatalino. Hindi ba siya in-advisean ng mga yan? Yan ang problema eh, mga friend. Ha? Dapat talaga, ang kwalifikasyon ng isang nasa national ha, from congressman to the president, to the vice president, dapat sana yan, mataas ang kwalifikasyon, lalong-lalo na itong mga senador. Dapat siya sa mga, mambabatas nga eh. Ha? So, dapat nakakaintindi ka talaga ng batas. Hindi lang basta-basta abogado ka. As much as possible, dapat nasa top 10 ka ng mga bar top notcher para ka matanggap bilang kandidat, bilang aplikante na maging senador. Kaso ano? Putang ina, tignan mo nga yung Senado. Maraming nakakatawa dyan. Merong mga komite de silensyo. Ito naman mga to, makakapal din ang muka. Tatakbo sila ng senador dahil sa sila kilala. Pagdating naman doon sa Senado, nakatunga nga ang mga putang ina. Wala namang alam, katawa-tawa ang labas. Pinagtatawanan sila. Di ba, Kimo? Pero naging senador, bakit? Yun nga, sa dami ng tangang butante. Ngayon, kung mahigpit sana ang kwalifikasyon para ikaw maging isang senador, walang maibobotong tanga, itong mga butanteng tanga. Di ba? Ganun din sa Kongreso. Ha? Kung titignan mo, mas maano pa yung, pero sa Kongreso, marami ring tanga na nandoon eh. Oo. At saka ito pa mga prena. Dapat pag aplikante ka, biglang senador, vice-presidente, presidente, dapat puta dumaan lahat yan sa lahat ng klase ng test. Lalo na yung sa psycho test. Yung kailangan may talagang normal ang pag-iisip. Putang ina, bansa yung hahawakan mo. Diba? Mag-apply ka nga lang ng trabaho eh. Kailangan mo pa college level. Kung nag-apply ka naman ng, sabihin mo, nurse ka, kailangan may 5 years experience ka pa. Dito, maraming nurse dito ha, newly graduate sila ha, even though board passer sila. Alam nyo mga friend, nagtsatsaga sila ng walang sweldo sa mga ospital para lang makakuha ng experience. Nagtsatsaga sila ng maliit na sweldo. Oo, totoo yan. Bakit? Para makakuha ng experience. Tapos eto, hahawa ka ng isang bansa, undergraduate ka. Guys, Sara Duterte, pag pina-check up mo talaga yan, may tama sa utak yan. Abogado, pero nananapak ng sheriff. Nakakatakbo pa rin. Alam mo, nasa Comelec na ang pagsala na ng aplikante. Oo, itong Comelec talaga ako dito ultimo yung nagpapanggap na si Raw anak ni Marcos, yung si Caballo, nakatakbong senador. Nahuli na nga ng NBI yan dahil falsipikado.
Siya, si Mangusin. Nag-a-apply. Tinanggap. Francis Leo Marcos pa rin. Gaano katarantado itong putangin ng Comelec na to? Oh, nakakuha ng 5 milyon boto. Paano kung nanalo yung gago? Saka ninyo ngayon tatanggalin. Ha? Tsaka yung vote buying, dapat higpitan din yan. Oo, wala eh. Ang ikabubuti talaga ng isang bansa, yung namumuno. Kaya sabi niya, yung Singapore daw, maganda. Matindi yung mga ano dun eh. Ang namumuno. Tsaka talagang, dito putang ina. Grabing nakawan, lahat. Ako naniniwala ako, mga boss. Hindi naman yung sinasabi ni Erice, na ba't hindi raw gumalaw yung kabinete ni Bongbong. Dapat yung mga advisor ni Bongbong, kaya nga siya may advisor eh. Sila ang magsasabi kay Bongbong, Presidente, puta, grabe nakawan. Ganito. Wala eh. Sino ba yan? Lucas Bersamin yung di ba? Justice. Ngayon, sabit yung grandnephew niya na tinuturo nito sila Bernardo na ang dami mga friend. Wala akong magagawa talaga si PBBM dyan. May advisor siya eh. Siya, hindi. Sa advisor talaga siya aasa ng kanyang gagawin. Bakit nasabi ko na pwedeng wala siyang alam? Ngayon lang niya nalaman na ganito na pala kalala ang nangyayari sa kanyang administrasyon. Saka kaya siya nagpatawag ng nagpa-imbestiga ngayon siya at kumuha siya ng mga yan na naman, di ba? Hindi ko maintindihan, mga friend. Si General Torre, gaganda-gandang chief of police ng buong Pilipinas, PNP chief, tinanggal. Napakinabangan niyang mabuti, tinanggal. Cielo Magno, magaling-galing na tinanggal. Ang problema lang talaga dito, mga friend, wala kang pupuntahan. Hindi naman pwedeng tuloy natin kay Erice. 2025 GIA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Di ka pa rin kumibo, maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd, which will make the 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. Talagang hindi niya yan alam. Kasi nga meron siya advisor eh. May advisor siya. Yung kanyang mga wibulong brigade ang nasa tabi niya na mga matatalino. Huwag kang sa totoo lang, wala tayong mahanap sa kanya eh. Wala. Kung hindi nga lang hindi siya si Atty. Claire Castro na lang talagang tagapagtanggol niya sa mga kung ano-anong kumakalat na mga di ba? Not knowing that hundreds of billions in your budget proposal year after year for 3 years is unimaginable. This is a question of complicity or competency. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng isisi lang kay Bongbong yan Erice. Dahil nga meron siyang mga kabinete na matatalino. Kaya yan sabi, si PBBM na umiikot siya sa gagaling ng mga kinuha niya advisor alam nga naman kukontra niya di ba? Bilang mga advisor naman sana, mag-advise sila ng matino. Ngayon lang ngayon ewan ko kung sino pa nakapag-advise dito para magpa-imbestiga siya ng mga nangyayari. Kitang-kita na kasi yung mga flood control kung paano nagbagsakan
puro mga lumabas na siya eh. Siya na mismo nag-inspeksyon. Nakita niya, puta talagang mga ghost project o kung ano-ano. Pero ang kinabubuti lang dito, merong ganito siyang ginawa. Hindi kagaya nung nakaraang administrasyon, putang inang yan. Maski na yung nag-iimbestiga sa Parmali, minura pa. Billion-billion din yun. Di ba? Si Bongbong eh, ilang ano mo kay Bongbong, oo. Ha? Nag-iimbestiga siya ngayon. Noong panahon ni Duterte, yung nag-iimbestiga, minumura niya pag nag-iimbestiga ng korupsyon. Paano na bayan ko? Talagang paano na? Ano ang magagawa natin para di tuluyang lumubog ang bayang ito? Dapat, para hindi lumbog, kung masakasakaling matatapos nga ni PBBM itong kanyang administration, dapat magpalit na talaga itong bayan na to ng sistema. Hindi yung no, must be Filipino citizen, marunong sumulat at bumasa, putang ina nga yan, pwede ka nang tumakbo. Maski na anong posisyon sa gobyerno, basta ikaw ay kilala at may pera. Ganun ba yun? Nangyari. Kaya ano, senador ang tinakbo. Nung si Caballo, siya raw, si tatay niya raw, si Ferdinand Marcos. Ang pumirma raw sa birth certificate niya, si Pacifico Marcos. Putang inang yan. Pinatakbo ng Comelec yan. Oh. Comelec talaga ang ano mo dyan eh. Oh. Ngayon na naman, tumakbo na naman. Umatras lang eh. Umatras lang eh. Oh. Pero nakapag-file na naman, tinanggap na naman. Gaano ka gago? Eh, para ani Comelec? Nagasala nga kayo ng mga kandidato eh. Di ba? Yung Roel Digamo, pinatakbo ninyo yung Roel Digamo na peke. Mandang huli, sabi ninyo, tinanggal ninyo. Yung boto ng Roel Digamo peke, binigay ninyo doon sa tunay na Digamo. Niratrat naman siya, patay. O, di ba? Huwag tayong padala sa mga maling panawagan na lalong magdudulot ng paghihirap sa ating bayan. Military o junta ay lagi lalong magdudulot ng kaguluhan. Ang kinabukasan ay walang katiyakan. A picturesque of highly unstable government will be a banana republic. BBM resign? Papalit si Bibi Sara? At higit na magkakawatak-watak ang mga Pilipino? Maghihigantihan? Oo Tangin naman mo, BBM resign. Papalit si Sara? Putang ina, di nagka-leche-leche na. Di ba? Kaya nga, sa totoo lang, kung hindi na si Sara Duterte ang papalit kay PBBM at maayos na tanggal na yan talaga sa totoo lang. Itong galit ng tao na to, kaya lang hati eh. Maraming hindi nila kaya tanggapin na iupo nila yung baliw. Oo. Di ba? Nakita nyo naman, putang ina, pupugutan daw na ulo yung si Marcos, kung ano pagsasabi, bumumura, putang ina. Paano mo iupong presidente yan na ber? Maliban na lang doon sa sila Harry Roque, gusto nilang iupo yan para mabalik sila doon sa pwesto. Di ba? Hindi matanggap ng tao yan. Tuloy. At wala rin namang mababago sa sistema. Bakit? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, papalimpig lang yan. Oo Yung mga political dynasties, papalimpig lang yan. Umiiyak si Erice. Yan. I appeal to the sense of patriotism of everyone that has saved this country first. No matter how flawed the 1987 Constitution is, we must rely on it to save our democratic life. Umiiyak ko siya. To save our sinking ship, our leaders must learn to think beyond themselves. PBBM, Bibi Sara, mga senador, mga kapwa o kinatawan, higit bang mahal ang inyong kapangyarihan sa ating bayan? Tanggapin natin, we are in deep crisis. And we are the bigger part of the problem. Hindi sapat ang pagpapakulong ng ilan. Hindi sapat ang pagpapalit ng pamunuan. What we need is a change of the system within the framework of the 1987 Constitution. Nagkasala
Talagang dapat, yung mga nagkasalang magnanakaw, kunin yung mga ninakaw, ibalik sa gobyerno. Yun ang mga, tsaka yun, para, billion-billion mo yan eh. Oh, meron pa yung Guardiola, meron pa yung Guardiola. Grabe yun. Oo, napanood nyo ba? Baka bukas tignan nyo. Walang sinabi si itong utang ng Diskaya na to kay Guardiola. Malayo. Tuloy. Ang Pangulo, pangalawang Pangulo, there is this impeachment process. No shortcuts. Sa totoo lang mga pre. No? PBBM talaga, gusto niyang gawing ano. Pero yun nga, ang problema ni PBBM, no? Etong mga magpapatupad nitong gusto niya mangyaring batas. Sana kayanin nga nitong sila ombudsman nato na simutin niyang mga kilala naman nila lahat kung sino mga magnanakaw eh. O, kilala nila eh. O, yung pa isa. Bilyon-bilyon o yan. Babalik sa kaban ng bayan. Lahat ng mga ari-arian, lalo-lalo nitong Duterte na nagdideklara ng ganitong mga klase ng salin, kumpis kayo lahat yan. Mga ari-arian, wala naman sila negosyo eh. Kung hindi politiko eh. O, marami yan, marami yan. Sa totoo lang, yung Alvarez, wala pa, hindi pa na-imbestiga si Alvarez, putang na, bahay lang nung kabit niya, tinayo doon sa tuktok ng bundok. 200 hectares yata. 20 hectares. Ang gaano kalaki yun. Hindi na kaya liparin ng uwak yun. Tuloy. Wala investigasyon, wala. Anak niya mismo nagsasabi. Habang ginagawa ito, sabay nating ayusin Naiyak siya. ang mga ugat ng korupsyon. Kung hindi natin puputulin ang ugat ng korupsyon ng mga political dynasties na siyang pinakamalaking sanhi ng korupsyon at pag-aabuso, hindi matatapos ang problema. Umulubog na rin tayo sa utang. Halos 17 trilyon na ang national debt as of April 2025. Noong panahon ni FBR, iniwan niya kay GMA ang 2.7 trilyon na utang. Si GMA, 5.1 trilyon ang iniwan niya kay Pangulong Pinoy. Si Pinoy, 5.9 trilyon ang iniwan niya kay 5.1 iniwan daw ni GMA. Kay Pinoy. Si Pinoy 5.9 naman, no? Pero kay Duterte, doble. Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, dumoble ang utang. 12.79 trilyon ang iniwan kay Pangulong Bibi. Ang ina 12.7. Hindi lang doble, mahigit pang doble, di ba? Kaya nga sasabi ko, di ba? Mula yung inutang ni Emilio Aguinaldo, pag samasamahin mo na yun, isang termino lang ni Digong. At ngayon, sa 3 taon pa lang ni Presidente Bongbong, 16.79 trilyon na ang ating utang. Malamang, kita. Dito lumaki na ng 3 taon pa lang lumaki na ng 4 na trilyon. 12 trilyon sinasabi niya Riz eh. Ngayon 16 na raw. Di ba mga friend? Talagang lulubog. Pero kung matutuloy itong hinahabol ni PBBM ng mga ninakaw nitong mga putangin ng mga magnanakaw na to. Yung kayamanan lang ni Saldico. Tsaka yung co-host niya. Saldico, Diskaya, Guardiola, at yung iba pa, Chis Escudero. Puta, mabawi lang natin ninakaw nito, walang mahirap na Pilipino eh. Sa totoo lang mga friend. Walang mahirap na Pilipino. Napakayaman ng Pilipinas kung tutuusin mo eh. Sa totoo lang, napakayaman. Tsaka yun ang dapat baguhin talaga. Yung mga kwalifikasyon ng mga nag-a-apply na senador at congressman, dapat lahat yan, mga abogado, magandang manood. Abogadong may puso siguro, sa dami naman ng matatalinong Pilipino. Kada magkakaroon ng bar exam, ang kukunin mo yung mga nasa top 10. Yun ang mga dapat na tatanggapin ng COMELEC. Top 10
placer sa bar. Oh, bago ka makapag-apply ng senador. Eh wala eh, putang inang yan eh. Kakanta ka lang ng Wonderful Tonight, ng putang ina, number 1 ka na senador. Oh. Sa dami ng tangang butante eh. Oh. At ang magagawa mga friend? Talagang yan ang dapat nagpag-uwi sistema. Yang Kongreso sa Senado, dapat dyan, ang mga nag-a-apply dyan, talagang matatalino. May puso. Kaya nga sabi ko, di ba? Mas maganda pa nung panahon ng martial law. Dahil, yun nga, bar top notcher, yung namuno. Sabihin na natin nagnakaw. Oh. Eh, putang ina eh. Siya lang naman ang magnanakaw. Wala naman na iba. Wala siyang vice president. Wala senado, walang kongreso. Eleksyon, walang eleksyon. Gaano kalaking natipid? Oh. Diba? Ng bansang Pilipinas kay Marcos. At walang mga subcontract, walang mga ganyang ghost project nung panahon ni Marcos Sr. Hindi pwede yan. Oh. Diba? Oh. Yun yan mga friend. Wala tayong maano. Eh ngayon, nung nawala si Marcos Sr., ano nangyari? Oh. Putang inang yan. Lumubog na. Oh. Kay Marcos Sr. yata, wala pang trilyon na utang eh. Bilyon lang nung panahon niya eh. Nung pagdating na ng iba na, yan na. Bilyon na. Trilyon na nangyari. Ba? Dapat ganun mga friend. Pag nag-apply kang bilang senador, dadaan ka pa sa drug test, dadaan ka sa psychological test, psycho test, meron, dapat mga ganyan. Eh pag nag-a-apply ka, ganun eh. Wala kang bad record. Ganun dapat sa dapat yan. Oh. MBI clearance mo, police clearance mo, wala ka talagang kaso. Eh putang inang yan, eh, ang sistema, sir, pwede kang mag-apply, maski na putang ina ba, hanggang hindi ka nagigilty. Hanggang wala kang conviction, eh, pwede kang tumakbo. O, di ba? O, ayan ngayon. Jinggoy. Rebilla. Puta, anak ng putang ina, ano mangyayari? Di ba? Tsaka dapat meron pang age limit para maging ano ka, isa kang tag dito, government official. Dapat may age limit. Kagaya ng mga empleyado sa gobyerno, pag 60 anyos ka na, kailangan ka na magretiro. Ganon din sana sa politika. Eh putang ina eh. Si Digong eh, 80 anyos na, ang putang ina, o, tignan mo, gaano katanga. Tsaka pinagtataka ko mga boss. Maraming nagrarally, ganito. Pero sa Davao, wala nagrarally para patalsikin ng Duterte. Eh nakikita naman kung paano rin sinalahula ng Duterte ang Davao. Di ba? Wala nagrarally ron, no? Oh, may napanood pa ako dito, pinruklama si Sara Duterte na presidente na. Puta, mga sira talaga ulo eh, no? Oh. Ang daming topic na magandang talakay. Bukas baka makadalawa tayo. Isa ngayon, gabi na eh. Oh, maraming magandang talakay. Gusto ko pa talakayin ito si Victor Rodriguez na isa ring mayroong sapak, no? Ang dami hong naging tanga o nagtatanga-tangahan na nasa kapa ni Satanas, itong gustong maging presidente ng impyerno. Oo. Grabe! Pero ito si PBBM, wala kang hanggang ngayon, nagngangangakak pa rin yan, hindi mo mapa. Tak ng pating, oo. Totoo, mabait, oo, si PBBM, mabait yan, mga friend. Yung panahon nga ng tatay niya, wala naman akong nabalitaan dyan na inargabyadong tao niyan. Oo. Lang siya, party-party lang din siya, oo. Tapos yun, pinauwi na ni Marcos sa Ilocos Norte. Doon, ginawa na siyang gobernador doon, mayor doon, o doon na siya. No. Dahil sa Manila, kasama si Jackie.
Sila ang tropa niyan, no? Ha? Walang problema sa lokal. Dapat sa lokal din kailangan maano ka rin eh. Dahil yun nga, mayor ka doon, meron kang advisor na medyo magandang ano. Pero pag sa nasyonal, talaga akang puta, hindi po pwedeng hindi ka talaga matindi. Lalo-lalo na sa Senado sa Kongreso. Ba, yan ang dapat. Tsaka yun nga, dapat may age limit. Tang ina naman, oh. Ano ba naman, Comelec? Gumawa kayo ng panibago ninyong ano. Kwalifikasyon ng mga kandidatong pwedeng tumakbo. Ang putang ina, nakapampers na si Digong. Tiyanggap niyo pa rin magtatakbong mayor. Kung di kayo mga, ay, ano kang putang ina. Ano ba yan? Oh. Ay, magkulab na tayo mga friend. Yan ang totoo niyan mga friend. Hanggang hindi tinataas ang kwalifikasyon ng isang senador, aplikanteng senador, tsaka yung dynasty, dapat matibag talaga yan. Oo, congressman, dapat kapita-pitagan. Utangin ng yan, oo. Ang makakita, Senate President, may hikaw. Yan, baliw. Oo, kahikaw, Senate Kasama sa President. longga, Ha? Joyce Kawawa talaga bayan. Oo. Sa akin alam ko nang ganyan mangyayari. Kasi nga aasa talaga si PBBM sa advisor. Wala namang hindi naman masyadong mahirap isipin yun. Oo, kasalanan nga ng botante. O, diba? Abe, sa lahat ng nanalong presidente, si PBBM ang pinakamalaking boto. Kung totoo nga na boto. 32 million naman dito kay Sayad. Oo. Taki mo, tinalo nila. Leni Robredo. Kiko Pangilinan. Harvard. Graduate pa yan. Kiko Pangilinan na yan. Abogado. Parang abogado. Tinalo ito. Ewan. Oo. Pero kung mahigpit ang kwalifikasyon, matino siguro ang bansang Pilipinas. Wala ko sigurong nakakapasok sa Senado ng mga siraulo, ng mga wangbu, mga ex-convict. O, tanginang yan. Klase Senado yan. Kalat ni Baya, shout out. Kalat niyo, good evening Kasani. Sindihan mo ang singit ng mga pulpul na yan, Kasani, ng mahimasmasan na ang mga kawatan na yan. God bless your family. God bless Kalat niyo. Ilang mga yan. Mantakin mo. Bukas na, mahaba-haba pa to. Ramon Ponce de Leon, shout out. Sabi nga ni BBM, inumpisahan ko ito, tatapusin ko para makulong mga walang yang senador, congressman, contractor ng DPWH official. Hindi nga sapat yung kulong eh. Dapat lahat ng ari-arian yan umpiskayin at ibalik sa bansa, sa bayan. Sumagot si 3JC po. Kapag napakulong ni BBM ang mga walang tiyak, tataas ng napakataas ng kanyang approval rating. Yung totoong survey ha, hindi yung mga bayarang survey. Totoo. Ramon po si De Leon ulit. Alam ko pong nakakulong. Alam ko po nakakulong. Si Cassandra Leong, wala na, pinatakas na. Kalat ni ulit. Kung totoo man yan, na lumuhod siya kay Paring Diggs, malamang sa alamang ay naputukan na yan ng kamandag ni Paring Diggs sa ngalangala. Patay tayo dyan. Ano naman yun? Habi niya yan, di ba? Lumuhod daw siya. Di? Si Sayad. Librado Ludovico, blessed morning karaoke and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ano ba yan? Parang movie yan. Ang batas only in the Philippines. Leching hinduropot. Hoy, gatsal yan. Bakit ang tagal mo sumagot? Ano ka ba? Iisip nga niya yung sagot eh. Kung nasaan si Cassandra Leong, kung ano nangyari. Ganun. Ha? Kawawang Pilipinas to. David Ali Mendoza. Magandang gabi po, Karox. Dapat po talaga na mangat-ngat na yan ni mangat-ngat yan si PBBM sa mga kumakalaban sa kanya
para naman may masampulan. Aba kahit sino na lang ang pwede bumati ko sa kanya nang walang kagatul-gatul. Kahit mga uhugi na vloggers ay walang takot sa kanya. Nung araw po na panahon ng martial law, walang pwedeng bumati ko sa administrasyon ni Apalakay kundi may kalalagyan ka. Totoo, David. Noon nga, di ka pwedeng salita eh. Dahil baka kung nagkikwento ka ng aging sa kanya, ang kausap mo na pala eh, tik-tik niya, dadamputin ka. Tignan mo si Maya Valdez saka si Ariel Ureta. Sa ikahuunlad ka ng bayan, bisikleta kailangan. Nagbisikleta sila sa krami. David Ali Mendoza, Karoks. Ginagamit na po ni Go Waping yung rason na kalimot. Di po ba yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa Senado na Kongreso na wala siyang maalala nung kabataan niya at ang alam niya lang ay lumaki siya sa farm. Oo nga wala, no? Farm nila at si Teacher Rubilin lang ang nagtuturo sa kanya. Totoo. Hindi pala lumusot, no? 3J Shop ulit to. Sa Congress at Senado, pwede niyang ikatwiran yan, pero pag nasa actual na korte na, di yan papasag. Ganyang alibay. She is only in her late 30s. Imposibleng wala siyang maalala ng kabataan niya. Sabi nga, that is preposterous. Sa Tagalog pa ay kalokohan. Oo naman, pinahirapan mo pa ako. Tagalog mo lang sana. DJ Shopke. Ganda bulul-bulul pa ka, preposterous na yan. David Ali Mendoza ulit to. Nakatakas na po yung Cassandra Ong na yan. Talagang walang pakinabang ang mga kongresista at senador natin. Kamukha ni BBM na laging natutulog sa pansitan. Elizabeth Iscari. Good evening, Xerox. Dapat lang na magdesisyon si BBM administration dito sa flood control project na pinagnanakaw ng mga matakaw sa perang mga nasa DPWH constructor, mga congressman, senador, ikulong sila agad-agad para makita ng mga taong bayan na kumikilos ang pamahalang ito. At good news, guilty si Go Waping at pinatakas na ata ito ng mga kakampi nilang mga senador. Diyan, di ba, Xerox? O, di ba? 3J Shop ulit to. Kaya nga ngayong guilty as charged, ang hindi man lang nakatungtong ng regular na paaralan at nakapag-aral lang sa piling ng mga baboy at mga alaga kuno, tiyak pati si Dismaya kabado na rin. Alam mo, Xerox, itong mukha ni babaeng Dismaya nakakairita kasi. Totoo, halata mo nang nagsisinungaling, parang nanunuya pa sa Senate hearing. Kung umasta, akala mo talagang old money sila. Ginurakot lang naman sa kaba ng bayan ang perang ginagasta nila sa kanilang paluhong lifestyle. Hindi sila tunay na mayaman dahil ang tunay na mayayaman ni hindi nga nag-flaplant ng kanilang yaman kasi hindi na kailangan dahil alam na sa alta sosyedad kung sino ang mayaman at kung sino ang nagmamayaman. Totoo yan. Hindi nga yan mayaman Kaya nga, alam mo sa totoo lang, maski yung mga bahay-bahay nila pinapakita nila lahat yun, dapat kumpiskahin yun. Oo. Ako, tansya ko dyan sa disgaya na yan dami lang din yan Oo. Diba? Nagkapera sila, panahon ni Digong, diba? Para si Kibuloy lang din. Nang napdampot si Kibuloy, administrador si, Digong sa lahat ng ari-arian ni Kibuloy. Diba? Elizabeth Iscari ulit Malamang pinatakas na yang si Alice Goo ng yan. Halata naman at kitang-kita na may kasabot dyan at nabayaran. Money talks, totoo. Michelle Edwin, Mike, shout out my friend. Shirley Jaser. Ang yabang talaga ni Digong kung magsalita pero nung nasa ICC na, hindi na halos masabi ang pangalan niya sa nervyos. Totoo. Shirley Jaser ulit Nagulat si Senator Risa, Karoks. Basta mapera, walang problema talaga sa Pinas. Gawin mo ang gusto mo. Kaya ang mga kriminal sa Pilipinas, welcome na welcome ang mga pugante.
taguan ng mga pinaghahanap ng batas sa buong mundo. Kawawang Pilipinas. Totoo yan, Shirley. Kaya to si Saldico, nagkamali ka na. Pero may nabasa ako na parang nandito na raw sa Pilipinas. Mas maganda magtago rito kaysa magtago sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, yun nga, may mga Interpol. Dito, tingnan mo si Bantag, hindi pa nahuhuli. Di ba? Nauna pang nahuli si Tebes. Paano? Lumabas siya ng Pilipinas. Kung dito lang siya sa Pilipinas, hindi mahuli si Tebes. Tangin lang yan. Ay! Sherry Jason. Durog na durog yung hipag mo sa'yo, Karox. Mag-2026 na. Miss Gracia, magbago ka na. Bibirahin ko na naman yan bukas. Bukas siguro bukas. Walang yayang putang lang yan. Ilang panahon na lang dito sa mundo, di pa gumawa ng matino, walang yan. Odelia Alpiloro. Hello po, Sir Rox. Dasal po tayo na malampasan ni PBBM mga nangyayari sa gobyerno natin. Malalampasan niya yan. Napakawalang hiya ng baba na yan na kapatid. Sa kapatid niya mismo. Sinira niya ang buong mundo. Ayan na, dawit ni pinsan niya, palapit na ng palapit ang mga kakasuhan sa palasyo. Kakalungkot mga nagaganap. Hayop talaga ang kapatid niya. Nakakahiya siya. Yan, Sir Rox, salamat at ingat po tayong lahat sa mga bossing. And God bless us all po. God bless, Rodelia, ha. Friends, Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Mga boss, ha. Apolinar Analisa, shout out. Sabi Tia Deli. Sir Rox, meron din po bang pa-intermission sa may mga pitik? Sa mga may pitik na po yung na rayuma. Ano ka naman? Kahit po yung pang-ugalang ng tuhod. Kasi di na po pwede yung pakembot style. Baka po ma-dislocate mga brittle ng buto. Pero sige po, Sir Rox, tagapalakpak na lang po kami sa makatululaway mong pa-intermission kay Ka-Warriors Kalan. Pampaalis po yan ng yamot sa mga puro kasindak-sindak na ganap. Araw-araw po dyan sa atin, Sir Rox. Kaya mabuhay po kayong dalawa ni Ka-Warriors Kalatni. Hanggang inggit at tagapalakpak na lang po kami. Habang sumasakit po ang mga ulo namin habang kayo pong dalawa nag-i-enjoy. Ikaw naman. Sa inyong pananaginip, mabuhay po kayo, aming mga masters. Nawa kayo pong dalawa, patuloy pang bigyan ng Lord ng malakas na tuhod. Wala na! Ay, naku. Pampasaya lang po, Sir Rox. Sir Latni, peace. Sa inyong dalawa ni Sir Rox. Maiba lang. Puro po kasi pampaatake, di pataranta ang issue po natin araw-araw. Pampaalis, umay at yamot lang po yan ni Tia Deli. Basta masaya po kayo at nag-i-enjoy, doon na rin po kami. Have a blessed weekend po to all Team Rocky Warriors the Great. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal at palaging nakikibaka ang katipunerang taring po ng Cavite. Malayong kamag-anak po ni John Lloyd ng Cavite chapter. Di po kami milyonaryo at lalong di po kami mga pogi. Sila lang po yun. Yung pong basyang signing off. Hanggang bukas po muli. At magbabalik. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. Ingat po palagi, Sir Rox. Walang katapusang pasalamat po sa araw-araw na pag-shout out. Ikaw naman. At pagbasa ng pinakamakulit at pinakamahabang talata araw-araw. Mabuhay ka po, Sir Rox. Naway pagpalaing ka po ni Lord, siksik, sigliglig, umaapaw po na biyaya sa pagsuko po ni Sister Grace sa matagal niyo na pong pitaglalaban. Sister Grace, shout out sa'yo. Papas ko naman, sana magbait ka na. Maawa ka sa kapatid mo, lalo na sa mga pamangkin mo.
Huwag sanang sobrang bato ang puso mo. Manonood ka kasi ng vlog ko, gago ang Christian sa ikay, walang yake ha. Sikat ka na sa buong mundo, hayop ka. O, taga-ibang bansa, tos, yan din. Ang ina. Kasi dito mabait, shout out. Mary Lebron, shout out ha. 3J Sopo. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out ha. Hello, Sir Rox. Totoo ka, super dami ng issue ngayon sa Pinas. Di mo alam kung ano ang unahin mo. Pero di muna tayo kay Manang Aimee. Kakanta na ba ako ng aray na ko? Kay sakit naman ng ginawa mo, Sara. Kawawang Aimee, ginawa ng lahat-lahat para sa kanyang puong Sara. Pero olats pa rin. Olats pa rin siya. Ang ginawang BP partner ni Sara sa 2088. Hindi pa rin siya. Ha? O, di ba? Ang problema ni JC Hope, hindi naman aabot ng 2028 yan. Talagang napaka-stupido nitong gobyerno na to pag nakatakbo pa yan. Tatalupan ka ng buhay niya mga... Ay, naku. BBBM ka. 3J Soap ulit, ha? Matapos magpakaalipin kay Sara, matapos bastusin, laitin, awayin ang pamilya, matapos ipagkalulo ang sariling kapatid, matapos magtalumpati sa rally kung saan hindi siya nag-ayos para magmukhang bruha, ito ang ginaganti sa kanya ni Sara. Harapang inignore siya at si Marcoleta ang piniling maging running mate sa 2028. Ha? Si Marcoleta ba wala rin magagawa itong sa anak ng putang ina? Anong klaseng comic to? Talagang hindi siya kukuning running mate kasi sarili niyang kapatid, tinraidor niya. Si Sara pa kaya? Sabi ko naman sa iyo, Sir Rox, sa mukha ni Aimee, sasabog yung kanyang pasabog. Ayan na nga, totoo. 3J Shop ulit to. Sir Rox, si Sandra Ong, nasa China na yun. Bakit naman siya magpapahulin, di ba? Sayang ang beauty niya. Kung sa rehas din lang siya magiging Reyna Elena. Pero madadakip din yan one day. Sabi nga, you can run but you can't hide forever. Kung nasa ibabaw pa siya ng lupa, paano kung nasa ilalim na? Sindikato kaya, big time syndicate yan. Dapat ito si Go Wapping na to. Sabihin na niya nalalaman niya kung sino. Ginamit lang din yan. Reynaldo Gonzales. Baka sa Laguna, tanong natin kay Dan Fernandez. Cassandra, kumusta ka na? Ang ganda ng hairdo mo ngayon. Diba? Siya na. Dan Fernandez. Marilo Pabianak, shout out. Happy weekend po tayo sa mga ka-warriors. Nagpabayana na naman ang mga namumuno. Dapat anticipated na nila itong si Cassandra Leong. Magkakaroon ng kaso pero hindi nila binantayan. Yun nga. So ano na naman ang hiningi na naman tayo ng help sa Interpol. Kakahiya din, talagang mahina ang justice system. Dami nilang sumasahod pero nalulusutan pa din or pinalusot. Kakadismaya. Totoo yan na. 3J Shop ulit Sana, Sir Rox, ang mga dismaya ay nasa listahan din ng mga makukulong bago magpasko. Talagang sobrang gahaman at pera ang mag-asawang Dismaya na ito. Sobrang yabang. Di naman kanilang pera ang ginagastos nila. Kung todo di alahas pa at mamahaling bag pa ang show off ng babaeng Dismaya na ito. Imbis na magpakumbaba, kung umasta, kala mo ang linis. Totoo yan. 3D shoot ka. John Dimango, my friend, shout out. Brother Elias Isyo. Eman Escalona. Friend Aimee Bingson Dolor Garcia, shout out. Oy, mission accomplished mga boss ha. Hanggang bukas pumuli. Wala talaga. Yun lang ang kung sasang-ayon kayo sa aking sinasabi, di ba? Na dapat itaas ang kwalifikasyon ng isang aplikante para maging senador at congressman, ganun. Tangin lang yan. Tsaka yun, kailangan may psychotest, may drug test, lahat ng klaseng test. Oo, di ba? At tsaka dapat ang isang government official, merong age limit. Yung isang aplikante para tumakbo, lahat ng putang ina yan.
Maski na 100 taon na, nasa gobyerno pa rin, busy. God bless mga friend. Malas ang Pilipinas. Wala, lulubog na lulubog to. Oo. Lulubog na lulubog to. Pero yun, kung magagawan nga ni PBBM na remedyo na ma-recover lahat ang mga ninakaw nitong mga putang inang to sa flood control project na mga bilyon-bilyon at ipakulong lahat itong mga putang ina nito, maganda. Baka hindi lang, maraming bilyon yan. Ang daming nagnakaw eh. Oh, di ba? Oh. God bless.